Kung kayo po ay nakakapanood ng mga balita, ako po hindi na gano'ng nakakapanood ng news. Pero kapag sobrang putok po yung balita, ay akin pong napapanood din naman. Kung kayo po ay pamilyar sa magaganap na total solar eclipse ngayong April 8, ay napakaraming nag-i-interpret ng mga pastor. Huwag po kayong paliligaw. No po. Although hindi ko sinasabi na ito isa sa mga palatandaan ng Panginoon sa Matthew 24, ay talaga namang may kinalaman ng natural phenomena sa last day events. At saka yung paglago ng katalinuhan, ng kaalaman ng tao, ibig sabihin malapit na yung panahon. Alam niyo po ba sa internet, ay parang wala nang silbi ang mga tao dahil sa AI capability. Good thing ang AI ay meron pang ethical na sinusunod. How much more kung wala na itong ethical na sinusunod guidelines, no po? So, nakaganito po ako kasi under training po tayo ng Pathfindering Master Guide. Ang mensahe ko po ngayon ay meron pong kinalaman sa badge na ating pong pipirmahan. Sabi ko, pipirma po mamaya. Mayroon lamang po ang konting tanong sa makikinig ko ngayong gabi. So ito po ay leadership training. Ang pamagat po ay disciples and apostles. Kaya ganyan yan kasi nasa ano yan ibang format. Tapos bigla ko nilipat sa PPT. Kaya dulo-dulo po yan. Meron yan, mapapansin ninyo. Okay, tayo po ay manalangin saglit. Mahal namin Diyos, maraming salamat na kami po'y dumalo sa pulong panalangin. Ibuhos niyo po naman sa amin ang Holy Spirit. Linisin niyo po kami sa aming mga kamalian. At buksan niyo po ang aming isipan sa aming pong matutunan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? Ang pamagat po natin ay disciples and apostles. Yun. Parehas Down? Okay yan. Ang principles of discipleship. Una, puntahan po natin yung discipleship. Ang sabi po ng Biblia sa Efeso 5:1-2, tayo po ay maging tagagaya ng Diyos. Wala po tayong ibang gagayahin sa lupang ito, kundi ang Panginoon. Maliwanag po ba sa atin yon? Okay. Mamaya, aking papaksain kung bakit tayo merong ibang ginagaya sa lupang ito. Okay? Ang ating imitate, walang iba kundi ang Panginoon. Ngunit, si Satanas ay merong mga pattern na gusto tayong bulagin o silawin para gayahin natin ang mga bagay ng sanlibutan. Kapag tayo ay merong ginagaya, ito yung ating hinahangaan, tama mo ba? At kapag ating hinahangaan, nauubos yung oras natin tsaka lakas. Iniisip natin ano yung susunod niyang kakantahin. Ano yung iniinom niya? Ano yung kinakain niya? Ano yung sinusuot niya? Ano yung uso? At ano yung maganda na dapat ay makita din sa akin kasi yun ang ginagawa ng mga taong sikat. At ito po ay nagiging silo sa ating iglesia. Alam niyo po, maganda na gayahin yung kanilang success. Pero all of this is all about business. At ang business po na ito ay hindi nag-glorify sa ating Panginoong Diyos. Kung malalaman niyo lamang po kung paano sila humaharap sa Panginoon, meron silang mga luha sa kanilang mga mata na gusto nilang makita ang katotohanan na kayo ay mapalad na nakita niyo ang katotohanan sa church. Sila po ay umiiyak sa mga interviews na aking napapanood, gusto nila na mapalapit sa Panginoon. Dahil sa kanilang kasikatan, ay hindi po nila matugunan kung anong panawagan ng Panginoon. Kasi tinitimbang nila kung anong dapat nilang sundin. Datapos sa atin, tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon. Halimbawa ito, April Fool's Day kasi April na yun Bukas po, birthday ko. Thank you sa mga bulate.
No, tatanda na naman po tayo. Pero tuwing April 1, laging may naloloko. Tuwing birthday ko, ay laging may naloloko. Etong taragis na ito, pangalan pa lang, no? Taragis na yan. Hindi, mura ba yun? Hindi ko alam kung mura yun. Bibigyan daw ng 100,000 ang sino mang magpapatato sa noon ng taragis. Kita mo yan, buong buhay mo, meron kang taragis sa noon. Tapos sinabi nung nag-post na to na yun ay biro lang. O, kita nyo na, paano na bababawi yan? Pranchain mo yung noo mo. Para matanggal yan. Napakamahal yung magpatanggal. Ang mahal ng tato, ang mahal ng magpatanggal. And marami pa po sa mga kabataan ngayon, uso yung tato dito sa gilid. Maliit lang, no? Dito sa, kung saan-saan na eh. Sabi ng Biblia, huwag po tayo magpapatato. Kung kayo man po ay may tato na, wala na tayong magagawa dyan kasi may kasama nga akong pastor. May tato siya dito, oh, sexy babae. Tapos dito, Jesus. Sabi ko, ano na yan? Kasi siya po ay hindi pa converted. Nung siya po ay nakilala sa Panginoon, tsaka lamang po siya na-convert, meron na siya tato. Yung mga pranks, nakakatawa, di ba po? Pero it could cause harm, embarrassment, distress, and dishonesty to Christian behavior. Bagaman ako po yung natatawa, pero ina-analyze ko, marapat ba sa Kristiyano na gawing prank at kumita ng pera sa pagpaprank? Di ba po? Hindi. Imagine mo, sikat ka, tapos tatanggalin mo sa trabaho, yung pala, paliliparin mo lang, bibigyan mo ng ticket. Pinaiyak mo muna, bago mo siya tinulungan, para lang kumita ng maraming views. Somehow, sabi nila, ay ano lang naman to para sa good vibes. Mga kapatid, iba yung good vibes sa honesty na dapat natin i-gayahin bilang mga Kristiyano. Kaya, I disagree sa mga kumakalat po sa social media na tayo po ay magdiwang o kaya ay manggaya o kaya po ay isabuhay natin yung mga pranks na ganito. Ephesians 5:1-2, imitate Christ. Ang isang leader, dapat ang ginagaya ay si Kristo. Lahat ng leadership style dito sa libutan na ginagawa ng mga presidente ng iba't ibang bansa, lahat ng mga sikat, kahit si Hitler, kahit si Alexander the Great, lahat sila ay failure. Kahit po yung communism, kahit po yung ating pinangahawakan ngayon, na sistema ng ating gobyerno, lahat po yan ay mag-fail. Tanging government lamang po ni Kristo ng Panginoon ang magsusolve ng problem sa buong sanlibutan. Kaya ako naniniwala, hindi mawawala ang korupsyon, hindi mawawala lahat ng bagay na masasama. Hanggat hindi si Kristo ang nangunguna sa bansang ito, talamak pa rin ang kalokohan. Talamak pa rin ang droga. Ayun, di ba? Narinig ko. Talamak pa rin yung nakawan dito sa Bureau of Immigration, sa lahat halos ng mga bureau. Merong mga kalokohan. Kaya kinakailangan ang magdilig sa atin, walang iba si Kristo, kaya kinakailangan imitate natin lamang ay si Kristo. Yung kanyang sinasabi, yung kanyang sinusuot, yung kanyang kinakain, at yung kanyang panalita, yung kanyang kilos, kawangis dapat po ng ating Panginoon Jesus. At least, sa pinakamalapit na dayang-daya. Hindi man po tayo umaabot sa ganon, pero tayo nagsusumikap na butin yung wangis ng ating Panginoon. Dahil kung yung wangis ng Panginoon natin, sigurado ko po, magiging maayos ang ating tahanan at ang ating pong iglesia at ang ating pong pamayanan. Sabi po ni Mrs. White, God never designed that one person should be a mere shadow of another. Yung tayo ay nagiging sunod-sunuran na lamang, kung ano yung shadow ng isang tao, ginagaya natin, huwag daw po tayong maging ganon. Dapat meron tayong individuality. Hindi dapat mawawala yung sa ating pagiging unique, pagiging ikaw, na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Sabi po yan sa councils to parents, teachers, and students. Kasi maraming nagmamayabang ngayon. Halos kagaya na. No? Minsan nalalampasan pa.
pero hindi po pala yung approve sa ating Panginoon Jesus. Alam niyo yung salitang just be yourself cannot be found in the Bible. It is not in the Bible to just be yourself. Kaya sabi nila, nagpapakatotoo lang naman ako. Alam niyo po, hindi yan totoo. Kapag tayo nagpapakatotoo lang, hindi yan totoo. Dahil, pag ginamit natin yan, gagamitin niya ng mga bisexual. Di ba? O di magiging dahilan nila, kasi ito akong ginawa ng Panginoon, ganito na ako, hindi na ako magbabago, kasi nagpapakatotoo lang ako. It's not found in the Bible. May kita mo sa Bible, imitate me just as I also imitate Christ. Sabi po ni Apostol Pablo. Gayahin niyo ako hanggat ginagaya ko si Kristo. So, yun yung principle. Pwede natin gayahin si pastor, pwede natin gayahin yung ating magulang, pwede natin gayahin yung ating mga teachers, hanggat sila ay gumagaya kay Kristo. Mag-stop lamang yung paggaya natin kapag sila ay nag-stop ng mananampalataya kay Kristo. Amen? Kaya maganda rin na tayo gumaya sa iba, pero ang kanilang ginagaya ay yung ginagaya nila si Kristo. Dapat din natin gayahin ang ating Panginoong Jesus. So dito papasok yung tinatawag natin discipleship. No. Okay? Disciples priority. Ito, alam niyo po, ang pinaka-nakakatakot kausapin ni Pastor Yon, pag nakita ko yung Bible ganyan, nako, ang mga tanong niyan sa Bible, ang hihirap. Ang usapan niya, 4 na oras, 5 oras. Pagka ganyan yung Bible niyo, pero pagka ganyan, hindi pa ganyan yung Bible niyo, okay lang, sige, kwentuhan tayo. Diba? Pero ako nangangarap po sa Masinod Church, sana magaganto yung Bible niyo. Tapos, mahirap din biguin yung mga tuhod ay may kalyo. Alam niyo bakit? Ano yan? Mahilig niyang madalangin. Lumuluhod yan. Umiiyak sa Panginoon. Nakakatakot yan biguin, nakakatakot yan hindian, nakakatakot yan na kausapin dahil meron yung backup. Ang backup niya ay nasa langit. Alam niyo po, effective yan. No? Nung ako'y nanligaw sa asawa ko, effective yan. Sabihin ko sa inyo. No? Kung hindi madaan ng borsa, paspasan, sa dalangin, ay dadaan. At saka yung Kristyano na kabibili pa lamang yung sapatos, pero sira na. Dahil sa kanilang gawain sa iglesia at sa pagtatrabaho. Ibig sabihin, masipag yan. Ano ko ngayon? Madali lang naman yung pastor, kuha pen. So yung tuhod ko, lagi ako nakaload, tapos yung sapatos ko, masakosahin ko. Sana po nagigets yung aking sinasabi, madali lamang dumihan ang Bible. Pero kung yung Bible mo ay nadudumihan dahil sa iyong pag-aaral, pinagpala ka. Mapalad ka. Dahil ito ang priority ng isang tunay na disciple. Malalaman mo na siya ay tunay na disciples kapag yung Bible niya ay kanyang binabasa. Kapag yung tuhod niya ay nangangalyo at kapag yung kanyang sapatos, nakikita mo siya sa GYD, nakikita mo siya sa crusade, nakikita mo siya sa outing, nakikita mo siya sa church, nakikita mo lagi ang kanyang sapatos ay mapudpud na. Sabi ng Panginoon, mapalad. No? Ang paa ay busy. Pinagpapala doon ng Panginoon. Kaya ang priority natin, eto, ngayon, sabihin nyo, ay hindi ko na palang priority yung pag-aaral, o kaya yung pagtatrabaho, o kaya yung paglilingkod sa aming bahay. Hindi ko po sinasabi yun. Ang sinasabi ko po ay, sa inyong paglilingkod, sa inyong bahay, sa inyong pag-aaral, sa inyong pagtatrabaho, dapat makikita na kayo ay disciples ng Panginoon. Malalaman na kayo ay tagasunod ng ating Panginoon. One time, nagpakilala ko, sabi ko, ay, Adventist ko pastor. Ay, katropa namin, Adventist. Sabi niya, yung nagtatricycle. Mabait yun. Tsaka nakasama namin sa inuman yun. Konti lang tumaki kasi niya, Adventist. Sabi ko, hindi ko na alam kung paano ko lang yung babay niya sabihan. Adventist niya, konti lang daw tumaki, may isa-isa lang daw. Yari. Nag-glorify ba natin ang Panginoon? That's what I mean, yung pinapriority natin. Kung ganyan ang inyong Biblia, pero ganyan kayo tumagay, walang kwenta ang inyong Biblia. No? Kung ganyan ang inyong tuhod, pero ganyan kayo umitip ng yosi, konti lang din yung lubos.
Kasi nagigilty kayo. Walang kwenta. Kung ganyan yung sapatos, pero kayo ay gumagala sa mga hindi nagagalaan ng Kristiyano, walang saysay po. Walang priority. Hindi tayo tunay na disciples. Ang disciple dapat po ang kanyang buhay ay as much as possible balance. Kasi kung hindi ito balance, ay, bakit ganyan yung Kristiyano? Ang buhay ng Kristiyano ay kahit tulog lang, di ba? Mga pinakamatatabat daw sa buong mundo ay mga Christians. Lalo na mga Adventist. Kita niyo sa kumpanya, ba't ka absent ng Sabado? Eh yung Sabado yung pinakamatindi nating trabaho. Diba kayo mga Adventist, mga tamad? Wednesday, sisimba, Friday, half day lang. Diba? Pero makikita natin na dapat balanse ang ating buhay. Merong physical, may family, may mental, may spiritual. Kasi pag hindi balanse, nagkakaroon tayo ng problema sa ating pananampalataya. Nahusgahan tayo sa ating pamumuhay. Hindi tayo nakikita na tayo ay disciples ng ating Panginoon. Yan, sabi, ano ang pinagkaiba ng disciples sa apostles? So, maraming nag-aakit ngayon ng apostol. The term disciples generally refers to any follower. So, imagine nyo si Jesus Christ na nangaral. Lahat ng nakikinig at sumusunod sa Kanya, saan man siya magpunta, ang tawag doon, disciples. Okay? So, it's beyond the 12 disciples. Kasi si Martha, si Maria, si Lazaro, at saka yung mga ina, at saka yung mga tatay, yung mga bata na sumusunod sa Kanya, they are disciples of Christ, follower of Christ. Anyone can follow Christ. But the apostles is different. Jesus personally chose the 12 among the larger group of disciples. Habang nakikinig yung karamihan, tinatanda na ng Panginoon, ikaw ang aking maging disciples. Sila yung naiiwan lagi, yung 12. Ang palatandaan ng apostol ay ang Diyos mismo ang pumili. Siya mismo yung tumawag. Personal. Nadarinig niya, hindi lang niya nabasa. Nakakita ng kanyang buhay at ng kanyang kamatayan. Kaya hindi pwede tayo mag-angkin na tayong apostol. Maliban na nakita natin si Kristo na nabuhay. Eh 2,000 years ago na yun, matagal na yun. Kaya hindi pwede na tayo maging apostol ng Panginoon. Now, the continuity, the role of apostles was unique to the early church and was not intended to continue. Hanggang sa panahon lang siya ng ating Panginoong Jesus. Okay? Get po ba natin? Kaya pag may nag-aangkin na siya apostol ng Panginoon, sino ka para mag-aangkin? Ikaw ay apostol ng Panginoon. Hindi ka naman tinawag ng Panginoon, wala ka sa Bible. Sa Matthew 28, sabi doon, go and make disciples. Hindi sinabing go and make apostles. Maliwanag po ba? Kasi yung apostles, si Kristo lamang ang merong authority. Yun yung kanyang small group. Umili siya ng small group niya para i-train niya. Yung disciples, yan yung karamihan. Yan yung church members. Ngayon, meron tayong tinatawag na sa area na yan, International Institute of Christian Discipleship o IICD. Alam po ba natin dito? Second year na po ito. Last year, meron din po. Meron din tinatawag na Kids in Discipleship. Tapos, meron din tinatawag na Discipleship Camp. Pansinin ninyo, lahat halos ng programa natin ay nakasentro sa discipleship. And then, family discipleship. Bakit? Kinakailangan tayo ay maging disciple ng Panginoon. Kapag tayo hindi naging disciple ng Panginoon, madali tayo mananakaw ni Satanas kahit tayo magpabinyag pa. Kahit hindi tayo kumakain ng kamuan-duman, kahit tayo nanalangin, kahit tayo nagikapo. Kung hindi tayo disciple ng Panginoon, madali tayo ma-disappoint, ma-discourage, magdamdam. Kapag nasabihan ng pastor, magdaramdam, hindi na magsisimba, hindi tayo disciple. Pero pag tayo ay disciple ng Panginoon, walang makakapagpatisod sa iyo sa loob ng church. Amen? Amen. Kahit si pastor hindi ka kayang pigilan sa iyong pagpuri sa Panginoon, sa iyong pagsamba sa Panginoon, sa iyong pagluwalhati sa pangalan ng Panginoon, walang namamagitan na tao sa iyo at sa Panginoon. Kahit asawa mo, kahit anak mo, hindi ka kayang pigilan because you are a disciple of God.
Kaya mas maganda na lahat ng mga members ng church ay maging disipulo ni Kristo. Hindi disipulo ni Pastor Yong. O hindi disipulo ng kahit sino man. Kundi disipulo lamang ng ating Panginoong Jesus. Tanungin natin ngayon gabi ang ating sarili. Are we disciples of God? Disciple. Amen? Praise the Lord. Kung tayo disipulo ng Panginoong Jesus, i-analyze natin yung problema natin. This problem is beyond my sight. No? Bakit kaya naging masama si Albor? Bakit kaya kanya sa akin ng gano'n? Siguro may problema si Albor. It's beyond your thinking. Iniisip mo na meron gustong gawin ng Panginoon, may sinasabi ang Panginoon, kaya nangyayari isang problema. Ibig sabihin, you're a disciple of God. Yung problem, ina-analyze mo na merong message si Lord, meron siyang gusto iparating sa'yo na dapat mong marinig. Kasi hindi mo naman narinig talaga ng Panginoon eh. Pero makikita mo ang Panginoon kumikilos sa circumstances. Kumikilos siya sa mga pangyayari, sa mga event, at nangungusap siya sa mga puso natin at tinatanong tayo, ikaw ba talaga ay tagasunod ko? Diba? An apostle and missionary are the same Greek word, apostolos o apostle. Yung missionary, kagaya din po yan ng apostol. So yung apostol noong unang panahon, kung ituturing natin siya ngayon, missionary. Kaya alam niyo yung mga missionary, sabi ni Apostol Pablo, pag tumuloy sa inyong tahanan, bigyan nyo ng tubig, pakainin nyo, entertain nyo. Hindi nyo alam na kapag entertain kayo ng angels. Alam niyo ba kasi yung missionary, may kasamang angel yan. Kung ano yung ginawa nyo sa kanya, hindi papayag ang Panginoon na hindi kanya gagantihan. Hindi papayag ang Panginoon na matatapos ang buhay mo na wala siyang gagawing mabuti sa mga bagay na ginawa mo sa Panginoon, kaya niya ibalik ng 4 times 10-fold. Dahil naging mabuti ka sa kanyang likod, ganun din ang ginagawa mo sa Panginoon. Kaya maging maingat tayo sa mga missionaries na dumarating sa ating iglesia. Kilalanin natin, pasahin natin, at kung ano may tutulong natin sapagkat siya ay apostol ng Panginoon, pinili in a proper role. Bago man yung tawagin ng apostol, siya ay missionary ng Panginoon. Ano man ang kanyang itsura, ano man ang kanyang pananalita, ano man yung kanyang pananamit, ano man ang kanyang kilos, yan ay missionary na pinili niya ng Panginoon. Inanoint yan ng Panginoon. Dapat bigyan natin siya ng galang, bigyan natin siya ng respeto, kahit tayo matagal na dito sa ating iglesia. In the New Testament, the apostle did missionary work. Okay? Ang kanilang ginagawa ay church planting. Sila po ay nag-encourage ng mga believers, ng mga disciples na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Kaya, sabi po sa the definition based on SDA Bible Commentary tsaka sa Acts of the Apostles chapter 6, sinamarize ko po. Dalawa po. A missionary is one who is an apostle, person with a message. Pasin niyo please ang with a message. Okay, matatapos na. Gusto ko lang po ito i-end. Yung apostle daw with a message. Somehow, dito sa pulpitong ito, meron tayong mga bisitang dumalaw at nagsalita na parang kakaiba yung kanyang sinasabi. Na yung kanyang sinasabi parang hindi kagaya sa kanyang napapahinggan araw-araw o tuwing araw ng Sabado. Na parang may mensahe ang Panginoon na kinoconvict ang ating mga puso. That is a missionary of God, an apostle of God na dapat natin igalang respeto sa pagkatigan sa Panginoon. He is an apostle of God. He's a missionary. I cannot say apostle, pero in the spirit, he's a missionary of God. Now, what is the meaning and definition of disciples according to the commentary of the Bible? Disciples, one who closely follows God, who feels a calling to share the message. Pagkatapos mag-preach ng missionary, ang gagawin ng mga disciples ay i-share. Hindi sa inyo galing message. Galing sa Panginoon direct from the missionary. And the missionary will explain it. And you who listens, paano kayo maging disciples? If you share the message. Pero kapag pinakinggan lang natin at hindi natin sinashare, mahirapan tayo na maging tayo ay mga disciple ng Panginoon. Siguro follower lang tayo ng Panginoon. Siguro listener lang tayo. Kaya sana po mga kapatid, maging sharer tayo. I-share natin yung natutunan nating truth. Hindi lamang dapat ito mananatili sa ating mga puso, sa ating mga buhay.
We should share it. Well, tayo makakita ng magagaling na mga picture. Kailan yung nasa gitna? Si John Carter. Successful. He is from Russia. And he speaks with authority. Talagang susunod kahit sino. Then si Don Bachelor, siya ay teacher. Hindi ka ma-impress sa kanyang pagsalita. Dahil siya ay teacher, nagtuturo siya, yun ang kanyang gift. Pero pag pinakinggan mo si Mark Finley, he is a persuasive evangelist. Na pag nagkwento siya tungkol sa impyerno, mapapahawa ka para babagsak ka na sa impyerno dahil doon siya magsalita. So they have different gifts from God na hindi natin dapat ipag-compare. Dahil sila po ay tinawagan ng Panginoon na may kanya-kanyang talento. So sa bawat tao na haharap dito sa inyo, sa bawat tao na mumuuna sa inyo, hindi po dapat natin sila pinag-compare sapagkat iba yung apostol, iba yung disciple, iba yung missionary, iba yung pastor, iba yung elder, iba yung diakono, iba yung member. But all of us can become a missionary, can become an apostle, a disciple of God. May God bless us all tonight.